Hello, magandang araw sa inyo. This is me again, JB Respeto, and welcome to our Unleash project, inspiring people to reach their full potential. So, sobrang magiging napakaganda ng topic natin today. Ang topic natin is how to use Facebook to promote your business. In fact, itong ideas na matututunan mo rito, ito yung nakatulong sa akin kung bakit halos lahat nang napa-join ko sa business ay nagmula sa Facebook. So ito yung mga nakakausap ko lang, nakaka-chat, alright, nakaka-engage sa Facebook. And ito rin yung eksaktong ideas na ituturo ko sa inyo. I hope makatulong ito. So I suggest kung meron kang business ngayon, whether it's a network marketing business or a traditional business, I suggest na tapusin mo ang video training na to. So kung ready ka na, I'm also excited to share these ideas with you. Let's start. So bago tayo mag-plug in sa ating main topic na kung paano mo magagamit ang Facebook para i-promote ang business mo, sasagutin muna natin ang unang katanungan na to, which is, why use Facebook? So bakit nga ba talaga kailangan natin na gamitin pa yung Facebook? So, simple lang. Bibigyan kita ng tatlong mabigat na dahilan kung bakit kailangan or kinakailangan na gamitin mo ang Facebook to run your business. Okay, number one, Facebook is the second most visited website in the world. First, yung Google. Second, yung Facebook. Actually, simple lang ang ibig sabihin yan. Nandito yung mga tao. Okay. Let's say nag-franchise ka ng McDonald's. So, I'm sure itatayo mo yung McDonald's na yan sa lugar syempre na maraming dumadaan, maraming tao at maraming makakakita ng business mo. Tama ba? Kasi gusto mo na marami kang maging customer. So what if dun mo siya inilagay sa isang lugar na liblib? I'm sure wala pang 1 to 2 months or 3 months possible na magsara ka na ulit. Okay, so importante na dalhin mo yung business mo sa Facebook kasi nandun yung mga tao. Okay. Number 2, bakit kailangan mong gamitin ng Facebook sa Pilipinas? Meron na tayo ngayon almost 40 million Facebook users. Ganun kadami yung gumagamit ng Facebook, okay, dito sa Pilipinas. Actually, kung matatap mo kahit yung 1% lamang niya, sobrang dami na. And in fact, sa business natin, para maging millionaire ka sa business na meron tayo, actually, you just need 500 people sa left at 500 people sa right dun sa binary system. Okay? So, 1,000 people, actually, that's equivalent to 0.00004% ng 40 million. Ganun lang siya kaliit. Okay? So, importante na matap mo yung Facebook para i-promote yung business. So, number 3, bakit kailangan natin na gamitin yung Facebook to promote your business? Because of its low advertising cost features. Okay. Way back 2004 or nung hindi pa na-establish ang Facebook, okay, yung mga businessmen, entrepreneurs, and other firms, gumagasto sila ng malaking halaga for them to promote or to advertise their business. Okay. So, ano yung ginagamit nila na medium? So, nagbabayad sila sa TV commercials, sa radio, or sa mga newspapers. So, ganon. Yung iba na nagpapagawa ng billboards. So, actually, kailangan na gumastos ng roughly million pesos para lamang maipromote yung business nila. Sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangan gumastos. Or actually, kung gumastos ka man, or kung i-maximize mo man yung FB ads na tinatawag, konting-konti lang din. Hindi ka actually aabot ng milyong-milyong peso para lamang ma-advertise yung business mo. So, ito yung dahilan kung bakit importante na magamit mo yung Facebook sa iyong business. Number 1, again, Facebook is the second most visited website. Number 2, we have 40+ million Facebook user in the Philippines. At kung matatap mo yung market na to, sobrang magiging mabilis at magiging malaki yung business growth mo. Okay. Number 3, Facebook has a low advertising cost features. Okay. Now, mag-jump in na ngayon tayo sa pinaka-main topic natin na kung paano mo magagamit yung Facebook to promote your business.
Okay? So, number 1, you need to maximize your Facebook appearance. Okay? Tatanungin kita ngayon, ilan na yung Facebook friends mo? 1,000 ba yan? 2,000? 3,000? Actually, ang Facebook allows you to accommodate 5,000 friends only. So, hanggang 5,000 lamang. After noon, hindi ka na makakapag-add ng friends. So, let's say, ang friends mo ngayon ay 1,000 pa lamang. So, ano yung magagawa mo to maximize your Facebook appearance? So, daily, pwede kang mag-add ng friends. Ako personally, ang ina-add ko kada araw, okay, ay 100 to 300 people every day. So, naglalagin ako ng, let's say, 10 to 15 minutes. Okay, and then, maghahanap ako ng friends ko na mayroong magandang post. Okay, and then titingnan ko kung ilang tao yung nag-like noon. Or nag-like. Let's say, 100 people yung nag-like nung post ng kaibigan ko. So, i-click ko ngayon yung like button. And then, gagawin ko, may lalabas doon na magpapap na add friend, add friend, add friend. So, gagawin ko, i-add friend ko yung lahat-lahat. Okay? But, I have to warn you, okay? Huwag kang mag-exceed sa 300 or like 500 something. Baka kasi ma-ban ka ni Facebook. At lagyan mo rin ng interval yung pag-add mo. Let's say, kagaya ng ginagawa ko sa umaga, mag-a-add ako ng 100 people. Okay? Sa tanghali, maglalagin ako ng mabilis, another 100 ulit. And then sa hapon, another 100. Okay? This is para lang hindi ako maban ni Facebook. Okay? Ang point ko rito, kung hindi man mag-confirm yung 300 people na in-add mo, let's say sa akin, araw-araw nagko-confirm lang, halos ay 30%. So kung everyday, magagawa mo na makapagdagdag ng 100 friends dyan sa friend list mo, okay, ibig sabihin, in roughly 2 or 1 to 2 months, okay, magagawa mong ma-maximize yung 5,000 friends. And after that, kapag maximize mo ng 5,000 friends, pwede ka nang magawa ng Facebook page. Yung Facebook page, parang ano lang din yun, profile mo. Pero ang kagandahan sa Facebook page, wala siyang limit kung gaano karami yung magla-like ng page mo, kahit pa 1 million yan. Okay, so ganun yung advantage na ibinigay ni Facebook sa atin. Okay. So, importante na syempre ma-boost mo yung appearance mo kasi pag dami nang makakakita ng post mo or pag dami nang makakakita ng business mo, pagganda. At ang kagandahan doon, you can do that for free. Walang anumang bayad. Okay, so the second thing na pwede mong gawin on how you can use Facebook to promote your business is to participate in groups. Okay, so let's say ang business mo ay may kinalaman sa health and wellness, or health and beauty na business. Okay, so you can search for the group na may kinalaman sa interest mo. Let's say isang health page or isang health group or isang group na may kinalaman sa mga tao na nagpapapayat. So pwede kang mag-join sa mga groups na yan and then pwede kang participate, interact dyan, and then dyan ka makakakuha ng mga positive prospects or mga prospect na interested na or possible na maging interested sa product na i-market mo. And then the third thing, actually personal ko tong ginagawa. Okay, isa kasi sa mga main issues pagdating sa internet kung bakit hindi agad mag-join yung isang tao, it is because of the trust issue. Okay, mahirap kasi agad na makapag-develop ng tiwala. Okay? Lalo na kung sa online yan or internet yan. Pero may solution dyan. At ito yung personal ko na ginagawa. Ang tawag dito ay the 3-person per day program. So anong program nito? Simple lamang. Gagawin mong special yung 3 tao kada araw. Make that person feel that they are special every day. So, ganito ko siya ginagawa. Araw-araw, naghahanap ako ng 3 tao, okay, na bibigyan ko ng compliments or magpo-post ako sa kanya or may message ko siya privately. Okay, and I just want to feel that person na siya is special, na natutuwa ako sa kanya. So, let's say, bigyan kita ng example. Okay, let's say, yung friend mo, nakita mo na nag-post ng isang inspiring na post.
So, ang gawin mo, pwede kang mag-comment doon, mag-like, and then sabihin mo, friend, nakaka-inspire naman yung post mo na yan. Keep it up, okay? Nakakatuwa. Or, halimbawa, may nakita ka rin na isang kaibigan mo, pwede mo siyang i-message privately, sabihin mo na oy friend, ang gaganda ng mga pinupost mo, nakakataba ng puso, or nakaka-inspire. Or halimbawa naman, may nakita na kaibigan mo na nag-post ng medyo masama, parang problemado. Okay, pwede mo siyang i-PM or privately message mo, sabi mo, kaibigan, ano man yung pinagdaraanan mo ngayon, laksan mo yung loob mo, or ayun. Ang concept dito is just be sincere in approaching people. Okay, just make those people feel special. Na nandyan ka at isa kang tao mapagkakatiwalaan. At ang pinaka-main point na is to be sincere and be serious na talagang nais mo na makapag-develop ng relationship or makapag-develop ng trust dun sa tao na yun. Okay, nagagets mo ba? So, ito yung tatlo again na paraan kung paano mo mapupromote yung sarili mo and then yung business mo at the same time. Number 1 is to maximize your Facebook appearance. Number 2 is to participate in groups. And number 3 is the 3-person per day program. Okay, now ito na, yung pinaka-exciting sa lahat. Okay, lalo na kung nasa network marketing business ka. So, ito na ngayon, ano yung mga bagay na ipopost ko? Okay, what to post sa Facebook? Okay, so merong tatlo akong ituturo sa inyo na bagay na pwede nyong i-post. Ito yung VLR. Number 1 is value. Okay, ano tong value na to? So, instead na mag-post ka ng mga negative thoughts dyan sa Facebook wall mo, okay, start posting inspiring quotes, inspiring message, success ideas, or anything na makaka-inspire ng mga tao. Anything na pag nabasa ng mga readers mo, matutuwa sila or may i-inspire sila. Na kung up to this point, ang mga lumalabas pa rin na post mo sa Facebook ay feeling angry, feeling pissed off, or nakakainis, yung mga something na ganyan, I urge you to stop posting that post. Bakit? Those are deadly poison. Actually, you are sabotaging your success kapag nagpo-post ka pa rin ng mga ganyan. Okay, so instead na i-post mo yung ganyan, do it on the other way. Ang i-post mo na ngayon ay yung mga positibong bagay, yung mga nakaka-inspire na bagay, yung mga bagay na tutulong sa'yo at makakatulong din sa mga readers mo on how they can achieve positive mindset. Okay? So, yan yung number 1, value. Now, number 2, ano pa yung pwede mong i-post is lifestyle. Okay? Bakit lifestyle? Simple lamang. Kapag ikaw kasi isang empleyado or natali ka sa trabaho mo, kagaya ko, nung ako ay hindi pa nakakapag-resign at hindi pa ako nag-full time sa business na to. So everyday pumapasok ako ng 9 to 12 hours. So bibihira talaga na makapagbakasyon ako or makapagpahinga or makapunta sa isang outing or yan, bakasyon nga. Kasi nga dahil tutok ako sa trabaho ko. Now, kung ikaw ay isang tao na mahilig mag-picture-picture, lalo na pumupunta ka sa bakasyon, okay, pwede mong magamit yan actually para ma-promote yung business mo. Pwede mong i-post yung lifestyle. Actually, bakit lifestyle? Kasi ito yung yung gusto talaga ng mga tao, lalo na kung sila yung mga empleyado. Gusto nila na makapagbakasyon. Gusto nila na makapag-unwind, makapag-refresh. Okay. So, ang pinaka-goal mo dito ay makapag-develop ng curiosity na para maiisip ng mga readers mo, bakit itong si kaibigan ko na to, parang lagi nila nagbabakasyon, parang hindi na to pumapasok or parang wala ata itong trabaho. Okay. So actually, yun yung nangyari sa akin. Okay. After kong makapag-resign, sobrang naging pinagpapasalamat ko talaga na nakita ko yung business na to. Okay. Bakit? Without this business, hindi ko maiiwan talaga yung trabaho ko. So ngayon, ang isang reward ko na ay yung nai-enjoy ko yung araw-araw na hindi ko na kailangan pumasok, hindi ko na kailangan gumising ng maaga. So nakakasama ko ng aking mga magulang. Kapag may outing, ayun, nakakasama ako. So hindi ko na pinaproblema ngayon yung boss ko na kailangan or yung attendance ko sa trabaho. Okay, so ayun, yung number 2 na pwede mong i-post. It's a third thing na pwede mong i-post sa Facebook mo. Siyempre, ito yung tinatawag natin na
result. Ano ba yung result? Okay. So, kung ginagawa mong business na to consistently, automatic magkakaresulta ka. Ano itong resulta na tinutukoy ko? Ito yung check-in natin, ito yung kinita natin per week. Okay, so pwede mong i-post yun sa Facebook. Okay, ang goal mo rin dito ay mag-develop din ng curiosity or curious effect sa mga readers mo. Okay, just like ko, halimbawa yung last week na chineke ko, pwede kong i-post yon sa Facebook, pero hindi yung dating na nagpi-pitch or parang dating na ng pitch na naman, pitch, hindi yon. Yung something na lang, maku-curious lang sila. So let's say kumita ako ng 10,000 ngayong week na to, magpo-post lang ako. So parang ganito. So, another blessing or another blessing from God. So I just earned 10,000 ngayong linggo na to, kahit nasa bahay lang ako. To know why, you can click this link. So yun, ganoon na. Pwede mong isama dun yung link ng video presentation natin sa post mo, and then yung mga tao na magiging interested doon, pwede silang mag-click doon. Okay? And once na nag-click naman sila sa link na yon, okay, matitrace natin kung sino-sino yung mga tao na bumisita sa website ko. So ganoon lang kasimple. Again, you can post value, you can post lifestyle, and you can post result. So ganyan ko pinopromote ang business ko online, and specifically using Facebook. And to be honest, papakita ko sa inyo yung naging resulta ko in 1 month. So gamit itong tatlong bagay na to, posting value, posting lifestyle, and posting results. Okay. So ngayong month na to, as of now, ang Facebook friends ko na ay umaabot sa 3,300 plus. Okay, nagsimula ako sa 1,200 lamang. So, nagsimula ako mag-add ng friends every day, and then may nagko-confirm, and now, umabot na sa 3,300. And now, ano naman yung naging resulta nung pagpo-post ko ng value, lifestyle, and result? So, ito, nagawa kong makapag-generate ng almost 150 plus na prospect, okay, sa ating business. So, out of that 150, okay, 8 yung nag-join sa kanila. Okay, so ngayong month na to may nag-join na 8 tao. So, ganun lang kasimple. Aba, di ba simple lang, magpo-post ka lang sa Facebook and then may nag-join. Pero dun sa 8 na yun lang yung personal na nag-join sa akin. Okay, hindi pa kasama doon yung nag-join, okay, sa mga team ko, okay, sa ibang team ko. So, ganun ko lang siya ginagawa, ganun ko lang binibuild yung business ko using Facebook. And I hope yung mga natutunan mo sa video training na to makatulong din sa'yo. So, basta tandaan mo lamang na gagawin natin to ng ethical at hindi yung tipong laging lang nagpipitch. So, kasi kahit ako naman, syempre, ay ang ituturo ko sa inyo yung mga bagay na nag-work para sa akin. So, again, kung may mga napulot ka na mga success ideas at mga bagay na nakatulong sa iyo sa video training na to, I suggest na mag-comment ka sa baba. You can also like my page, yung mismong Facebook page ko. May pagkakataon kasi na doon ako nag-update. So that once na nag-update ako, manonotify ka rin ng Facebook. And you can also share this content sa iba pa nating mga members or sa iba pang mga tao, kahit hindi natin members na possible na matulungan ng ideas na to. Alright, once again, this is JB Respeto. I'm glad na nakita kita sa video training ito. See you again on the next coming video training. I'm praying for your success. God bless.